Pumunta ako sa YVR at least 3 times this year. Ito raw ang bilang ng biyahe ng Pilipinong si Josephine Rose Fard mula Vancouver International Airport o YVR noong 2025, papuntang Pilipinas, South Korea at Edmonton, Alberta. Isa siya sa milyong-milyong mga bisita at lokal na residenteng bumiyahe sa airport. Ayon sa YVR, halos 27 million mga biyahero ang gumamit ng paliparan noong nakarang taon. All-time record daw ito sa loob ng 74 na taong kasaysayan ng YVR. Efficient and user-friendly yung airport. So mas madali siyang manavigate. So kahit first time, very tourist-friendly siya. Noong 2025, tinaasan ng paliparan ang bilang ng direct flights papuntang Asia. 6 na bagong flight destinations ang idinagdag. Kasama rito ang Air Canada flights papuntang Maynila. Isang bagay na ikinatutuwa raw ng maraming Pinoy traveler. Kasi nga mas maraming options, mas maraming direct flights from other Southeast Asian countries like sa Pilipinas, sa South Korea. Mas convenient para sa mga pasahero katulad ko na minsan kasi madalas pag na-delay yung flight, minsan yung second flight, yung connecting flight mo, nakaalis na. So mas economical para sa amin. Ang YVR nakuha ang award para sa Best Airport in North America mula sa Skytrax World Airport Awards noong nakarang taon. Isa raw sa mga dahilan ang higit 50 mga kumpanya ng airlines na may direktang flight sa paliparan, pati na ang pagkakaroon ng mga biyahero ng pagpipiliang destinasyon. Higit 100 mula sa YVR. Mas convenient para sa atin na mga pasahero, mas madali tayong magplano ng mga trips natin in the future kasi nga marami ng options. At kahit na bumaba ang trans-border traffic sa pagitan ng YVR at Amerika, ang passenger volume papuntang Asia tumaas naman ng 15%. Dagdag 4% din daw ang nakita sa mga domestic traveler o mga biyaherong nais bumisita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sabi nila kasi pag pumunta ka sa Quebec, para kang nasa ibang bansa. So para kang nasa Europe. So since I can't go to Europe right now, dun muna ako sa Quebec para ma-explore ko yung iba-ibang coastline ng Canada. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.